Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. So, abundance, Capricorn, napakaswerte mo kasi merong swerteng dadating. Makaka-receive ka ng financial and material gains. Kung saan man ito magagaling, kayo na lang tanging makakaalam niyan kung saan manggagaling ang abundance of money na ito and material things. At ang maganda rito, maaring ito yung simula ng pag-establish ninyo ng inyong financial future. Kasi nga, this is abundance. So, marami-rami ito. Sobra-sobra ito para sa'yo. Kaya po pwedeng sa mga pangangailangan mo sa ngayon at least. So, po pwede na dahil dito sa perang ito, establish na kayo din ang inyong financial security and stability for the long term. Okay? So, napakaganda. So, what else? We have serendipity. Merong fated encounter. So, maaring merong importanteng tao na makikilala ka sa ngayon at makikilala mo ito in a situation na alam mo yun, yung hindi mo plinanong pumunta, kunyari, sa isang lugar, pero mapupunta ka sa isang lugar for whatever reason, and doon mo maaaring makilala yung taong ito. No? At kung sino man ang taong ito, could be someone na magiging mahalaga ang role nito sa buhay ninyo in the near future. Okay? So, kung ano man yan, kung sino man yan po, pwedeng magiging karelasyon mo, baka soulmate mo yan, or po pwede rin someone na magiging kaagapay mo sa lahat ng bagay, diba? Magiging kaibigan, or siya yung magiging kunyari, magiging mentor mo, counselor mo, yung mga ganon. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But this is a fated encounter. At this time, kailangan mo na makilala ang taong ito. Kaya gagawa ng paraan ang universe para magkakilala kayo. So, we have adventure. Be open to new experiences. Ayan. So, pwede na yung adventure na to is literal na you're going to travel to a place na ngayon mo lang i-explore. Ngayon mo lang mapupuntahan. Ngayon mo lang malalaman, madidiscover, something like that. No? Kaya, have fun, enjoy. What else? We have loyal friend. Ayan, a wise and supportive person. Ngayon mo lang ito marirealize, no? Na yung kaibigan mong yan is a very loyal friend. Someone na very supportive of you. Someone na talagang magiging karamay mo. No? So, maaaring ngayon mo lang yan ngayon mo lang yan marirealize. Ngayon mo lang yan madidiscover sa sarili mo na, wow, siya pala yung tunay kong kaibigan, siya pala ay isang tunay na loyal friend para sa'yo, no? So, that's good. We have reciprocity, give help and receive help, napakaganda. Kasi, siguro meron kang mga bagay dito na kailangan mo din, or sitwasyon sa buhay mo na kailangan mo ng tulong, and huwag kang mag-alala. Kasi, meron din tao na magtutulong sa'yo. You know, kung dati kasi ikaw yung laging tumutulong sa kanila, ikaw yung laging nagbibigay ng suporta. Ngayon, ikaw naman ang tatanggap ng tulong. Ikaw naman ang tatanggap ng kanilang kabaitan, kumbaga. No? Yung good deeds na ginawa mo sa kanila before, maaring may mga tao din ngayon na sila naman ang magbibigay sa'yo, no? ng tulong or suporta. So, we have treasure, protect your energy and space. Kasi, alam mo, walang presyo. No? Walang presyo ito. At, yung peace ninyo, yung kapayapaang nararamdaman ninyo, walang halaga yan. Walang amount of money na pwedeng makabili ng nararamdaman ninyo yan. Kaya, you need to protect your energy and space. You need to protect your peace. Okay? Huwag mong hayaan na masira ng ibang tao. Huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Kung merong mga nagchichismis, kung merong mga naninira, kung merong nag-i-intimidate sa'yo, huwag mong pansinin.
No? As much as possible, wag mong pansinin, wag mong hayaan na sirain ng ibang tao ang kapayapaang nararanasan mo or nararamdaman mo. Diba? Kasi peace is precious. Kaya you need to protect your energy and space para mapanatili mo sa sarili mo yung peace na nararamdaman mo. Kaya, kasi may mga tao, diba, may mga maintriga, may mga taong mga mapanira, diba? So, wag mo, as much as possible, dead ka na lang. So, what else? We have time, trust in divine timing. Okay? Kasi lahat naman ng bagay, diba? In the first place, talagang it happens in divine order and timing. Diba? Everything happens in divine timing at hindi kailanman sa timing natin. Diba? May mga bagay na kahit anong gawin natin, diba? Mag-exert tayo ng a lot of effort, magastos tayo ng maraming pera, kung talagang yan ay hindi pa ukol, talagang hindi bubukol. Diba? Kung yan ay hindi meant to happen yet, talagang it won't really happen. Kaya mas magandang magtiwala na lang tayo sa divine timing. Sumunod tayo lagi sa guidance ng universe. Kasi siya naman ang nakakaalam ng lahat at siya yung kagustuhan niya pa rin, no, ang masusunod, hindi ba? Kaya kailangan na lang natin na we just continue to pray, we just continue to listen, no, sa kanyang mga gabay at sundin natin, no, at dadating din kung ano yung mga hinihingi natin, provided na parte yan ng plano niya sa atin, provided that it is for our highest good, ibibigay niya yon, diba? So what else? We have slow and steady. Patience is key. So, siguro, ang iba sa inyong Capricorn, maaaring, magiging mabagal muna ngayon ang approach ninyo sa buhay or magiging approach ninyo sa ibang sitwasyon sa buhay ninyo. You will learn how to be patient sa ngayon. Hindi ka na, maaaring ma-realize mo na, no, na everything is divine timing talaga. Kaya mas pipiliin mo na lang na hindi ka mag-rush, hindi ka magmamadali. At you're just going to move slowly, pero steady. No, na alam mo, sigurado ka na meron kang pupuntahan pa rin. So, what else? We have obstacle, overcoming a blockage on your path. Ayan. So, maaaring may pinagdadaanan ng iba sa inyo sa ngayon. May mga obstacles, but don't worry. Sige lang, isipin mo at gawin mo kung anong nararapat sa tingin mo ang makakatulong sa iyo na ma-solve maalis, no, sa path mo kung ano man ang obstacle na to. Kasi lahat naman, no, may solusyon eh. Lahat ng problema may solusyon, lahat ng obstacle merong way out yan. Makakahanap ka din ng paraan on how to get around that obstacle. Kaya doon ka mag-focus sa kung ano yung magagawa mo para malagpasan mo kung ano man ang pagsubok na ito. Kasi lahat naman ng bagay, no, may dahilan yan. May dahilan kung bakit nandiyan yan sa path mo. Kaya ang importante, alam mo or malaman mo kung ano ang rason kung bakit may ganyan kang obstacle ngayon sa buhay. Diba? Kasi kapag natutunan mo na yan, and then mas magiging magana ang inyong pakiramdam at malalaman mo kung paano mo to i-approach na sitwasyon hanggang sa makalabas ka sa sitwasyon na yan. Okay? So, we have information, pay attention to details, lalo-lalo na sa mga transactions, sa mga pakikipag-usap, conversations, pwedeng related yan sa negosyo, sa pag-aaral, or sa kung ano man, kahit usapang pamilya, diba? You really need to pay attention to details para alam mo yung mga susunod mong gagawin. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.